Welcome again to my vlog, to my Spanish Citizenship Edition. Ang huling part mga kamayora, ang huling journey ko dito sa aking Spanish Citizenship mga kamayora. At ito na yung pinaka-antay-antay natin mga kamayora. Nung huling punta ko sa Rehistro Sibil, yun nga naghurar na ako, nag-oath taking. Nandun yung ibibigay, mag-iintay lang ng 1 to 6, ano ba yan? Parang 1 week mga kamayora bago ipadala sa'yo sa email. Ayan. Yun yung ito. Ito yung pinaka-aantay ko mga kamayora na dapat dumating sa sa email ko, pero ewan ko ba't di dumating, kaya pumunta ako doon, bumalik ako doon para kunin siya mga kamayora, at kinuha ko siya nung April 23 mga kamayora. Dahil nga very atat ako at nag-aalala ako kasi yung iba, yung kasabayan kong meron na sila, pero yung sa akin wala. Kaya nagtataka ako bakit hindi dumating sa sa email ko. Yun pala may nangyari kung bakit hindi nakarating, pero at least nung pumunta kami doon naka-ready na, kaya hindi pinadala sa email ko mismo. At since dahil nga ito yung pinakaantay ko, ito. Tchadan! Ito yung pinakaantay ko mga kamayora. Yan. Yung Certificación Literal de Inscripción de Nacimiento. Ayan. Yung nacimiento is birth certificate. Ibig sabihin, registered ka na as Spanish, mga kamayora. Ayan. Kumbaga, bilong na ako. Joke. Hindi joke lang. Kumbaga, na-i-registered na yung ko dito. Yung birth certificate ko sa Spanish, mga kamayora. Meron akong Philippine birth certificate. Meron na rin akong Spanish birth certificate, mga kamayora. Ayan. May yan. Pag in-scan mo yan, ito yung lalabas mga kamayora. Kaya, thank God. Thank you Lord. Ito na mga kamayora. This is it. Nandito nakalagay yung pangalan ko. Pangalan ng mga magulang ko. Nandito din nakalagay. Nakadetail sila. Saan ako pinanganak. Ilang taon. Anong birthday ko. Nakalagay dito lahat mga kamayora. Tapos, yung pasaporte ko. Yung Nico, mga kamayora, ayan. Nandito lahat nakadetalye. Kasi hindi ka naman pwede mag-apply nito nang wala kang, yung katunayang, legal ka dito, mga kamayora. Numero identidad de estranghero daw yung meaning ng ni. Ayan, mga kamayora. Ito yung ipapasa ko sa pulisiya. Together with kasama yung bang tawag nito? Yung aking padron, yung address ko dito mga kamayora. Ito, yung address ko at saka picture mga kamayora. Ayan, importante yon. At dahil nga, ayun, nalaglag siya. At dahil nga, syempre, ang next step natin ay sa pulisiya mga kamayora. Syempre, ang nangyari kasi noon, syempre 23, nag-start na kami naghanap ng sita-sita. Wala kaming mahanap. Pinaka-latest na nakita ni Mika is May 16 mga kamayora. Dito lang malapit sa amin, lalakarin mo sa Calle Luna. Pero sabi ko, anak ako, ang tagal niyan, baka naman may mahanap kang mas earliest, sabi ko, yung mas malapit sa date. At nakahanap nga siya before mag holiday dito mga kamayora. Nakasita ako ng para pasaporte at saka yung sa DNI ko is April 30 mga kamayora, o diba? Mas lumapit siya, diba? Ito talaga ni Lord. Talaga namang yung yung pagnanais kong matapos na lahat mga kamayora, niya, sinita niya, tatatatat. Ito, nasa naman yung sheet. Dito pa yun kung hindi ako nagkakamali. Yung sinita niya.
Nagsita siya sa akin. Ay, mali. Sinita niya ako is... Ay, ba't sa photos? Hindi ko kabisado tong computer namin eh. Basta naka-ano ko. Usually si Mika kasi gumagamit nito mga kamayura siya lang. Kaya hindi ko lang makita. Tinuruan niya ako paano ang hintay kasi ang ginagamit ko lang naman is telepono. Siya yung more on computer. Basta nakasita kami May 30 dito sa Tetuan, yung polisiya dito sa Tetuan mga kamayora, ng 6 o'clock ng hapon, pero maaga kaming dumating doon kaya ano bang tawag dito? 5 o'clock mga kamayora, naayos na namin lahat. 5:30 tapos, as in napakadali. Matagal pa yung journey ko sa Spanish, ano na yan. sa Spanish exam na yan sa mga lahat. Ayun, 30 minutes lang. At ito na nga mga kamayora, nung pagpunta ko, tadang! Meron na akong passport at saka meron na akong DNI mga kamayora. Ang meaning ng DNI, Documento Nacional de Identidad. Ayan. Huwag niyo akong i-bash na pagpepes ko. Ayan. Nakuha ko na siya mga kamayora. Dito yung details ng number ng DNI ko, buong pangalan ko, birthday ko. Every 10 years siya mga kamayora. Every 10 years yung ano niya. Kaya pag nagpa-picture ka, give your best shot na. Para, Diyos ko, 10 years yan. Pag pangit kang 10 taon ka din pangit. Joke. Ito, ginalingan na, uy, nakailang take ako dito sa picture na to ha. Ang daming nasayang na 6 euros dito para ano lang, para talagang best shot kasi hindi ako kontento dun sa mga ano. Kaya sabi ko 10 years tong magiging ID ko, eh kailangan 10 years din na best yung picture natin. Nandito nakalagay yung address ko, tapos kung saan ako pinanganak. Tapos yung pangalan ng nanay at tatay ko nandito sa likod. Ayan o. Ayan. Andyan. Ferdinand Angelita. Pangalan ng nanay at tatay ko yan. Tapos, wala naman na. Yun lang. Nandito yung buong pangalan ko. Yung laptop. Yung laptop. Si Mayor, kararating lang. Dito yung pangalan ng nanay tatay ko, dito yung pirma ko, maganda yan. Pwede na ako mag-travel kahit saan mga kamayora without applying visa. Hindi ko lang alam dun sa iba. Ewan ko. Anak, tama ba ako? Kahit saan na to? Kahit saan na. Sa Japan, Korea, kahit saan, sa UK, sa Australia, kahit saang parte ng mundo mga kamayora. Ayan. Pwede na ako mag-travel, pera na lang ang kulang mga kamayora. Ayan. Pagpunta ko pala dun sa polisiya mga kamayora, tawag nito, very smooth mga kamayora. Talagang para sa akin yung araw na yun kasi walang aberya, mababait yung mga staff, yung mga pulis doon. At maano sila, very accommodating mga kamayora. Ayan. Talaga naman mga kamayora, talagang bago kasi matagal yung pag-aantay ko kasi 1 and 2 holiday dito mga kamayora. 1 is Labor Day at 2 yung 2 de Mayo na tinatawag dito. Ayan, kaya sabi ko, anak, maghanap ka ng ng pulisiya na pwedeng bago mag-30 makakuha tayo. Ayun, hinanapan niya ako at talaga namang thankful and very very blessed mga kamayora. I would rather say kasi natapos ko mga kamayora at hawak ko na. Ang binayaran ko dito hindi ako nagkakamali. Hindi ko alam kung ito yung 30 euros. Tapos ito yung pasaporte, 12 euros. Hindi ako nagkakamali, pero ang binayaran ko is 42. Itong dalawa na to. At Mayor, pakihinaan mo naman yung volume. At mga tayo may mga copyright, charis. Ayan.
Ayun yung binayaran ko. At the same time, at the same date, hindi naman time, same date mga kamayora, nakuha ko siya. Pagpasok ko, naghintay lang ako, nakuha ko siya together, dalawa, diba? Sana all, sana ganito rin sa bansa natin, no, mga kamayora. Pag, ano mo, sana yun yung i-ano nila, yung, ano bang tawag doon? Yung ma-provide nila sa atin mga Pilipino, yung mabilis na, serbisyo, mabilis na serbisyo kasi one day lang nakuha ko ng mga kamayora. Same day. Hindi ka na balik-balik, hindi hassle mga kamayora na, ay babalikan ko pa, ay ganito, ganyan. Hindi na mga kamayora kasi that day din mga kamayora, nakuha ko yung dalawa kong IDs mga kamayora. Yun yung maganda dito mga kamayora, yung technology nila is napakabilis, yung service nila napakabilis. Sana ganyan din sa bansa natin mga kamayora na yung progress niya mga kamayora is yung mabilis. Sana hindi naman yung sinabi mong yung mabilisan, yung sana ano ang tawag doon? Ma-improve mga kamayora. Ma-improve yung natin, yung sistema. Yun sana, yung sistema ng Pilipinas. Yung, hindi ko naman sana lang ma-improve yung system natin na hindi naman ganun kadali, diba, mga kamayora, kasi yun na yung nakagisnan natin. Pero sana naman talagang ma-improve yung system mga kamayora. Imagine niyo yun na yung kagaya sa mga IDs. Naks naman nag-share na talaga. Ito lang usapan natin na i-share lang natin. Dahil nga, syempre ang tagal ko na rin wala sa sa Pilipinas, kaya hindi ko na rin alam ano bang requirements ng pagkuha ng IDs, kasi meron naman akong kala nyo may papakita ko sa inyo. Kahit 10 taon na wala sa Pilipinas, huwag kayo. Meron akong SSID. May SSID ako bukod sa Philippine passport. Ayan, tinan nyo ang bata-bata ko dyan. Nako, huwag kayo. Buong pangalan ko rin nakalagay dyan. Sana naman bago yung natin, yung ito talaga, valid ID. Hindi ko na alam kung 19 kopong-kopong ko pa yan nakuha. Anyway, back to sa ating citizenship. Ayun. Tawag nito. Sige, pwede ka naman. Nagpapaalam si Mayor kasi kakain siya. Gusto niya ipainit yung niya. Sorry sa maingay mga kamayora. Nagpapainit kasi siya. Kasi gutom na siya. Ako, panay pa ang vlog. Ayan. Back to this mga kamayora. Thankful, super blessed, grateful, at talaga namang nagpapasalamat ako sa lahat ng nagdasal, sa lahat ng sumuporta, sa lahat, lalo na kay Lord mga kamayora. Talaga namang dininig niya mga kamayora yung mga prayers namin, lahat ng petitions ko mga kamayora. Talaga namang nagbunga lahat yung exam ko, katatakbo ko sa school, nagbunga mga kamayora, kasi ito na, hawak ko na, this is it mga kamayora. Meron na akong yung passport ko, at pakita ko yung passport ko pala. Tignan nyo yung passport dito ng Spain. Tignan nyo naman, Espanya, ayan. Tapos ito yung first page niya mga kamayora. Tingnan nyo, hindi lang siya yung papel niya, hindi lang basta-basta, diba? Naka-details dyan lahat,
Espanyola na raw ako. Espanyola na raw ako. Andyan, nakalagay yung buong pangalan ko. Wala na dito yung pangalan ng nanay at tatay ko. Doon lang sa ID ko, mga kamayora. Tingnan nyo yung mga pages niya. Ang ganda kaya nung ano, ng texture ng papel niya, mga kamayora. Special. Tapos, dito yung mga artikulo, yung mga kung paano to nagpupunksyon nakalagay dito. Kung sa buong Europeo pala to. Tingnan nyo, oh. Ang ganda ng papel niya, no? Pag tinitignan ko nga to, talagang nakaka-amaze. Sabi ko nga, sana eto, oh, nakalagay pa yung Kongreso de Diputados. Malapit lang to dito sa amin, mga kamayora. 32 page din siya, mga kamayora. Sorry, excuse. Oh, tinan nyo, may aeroplano. Diba? Ano pa bang laman nito? May motor, may mga moto. Oh, tignan nyo. Iba yung ng papel niya, mga kamayora. Syempre, bawat page nito may mga nakasulat. May kung para saan. Diba? Ngayon ko lang to bawat pala dito, nakalagay dito kung anong klase siyang, tong na to. Yung naka-details dito sa na to. Hindi lang pala dahil helicopter, may pangalan pala siya, mga kamayora. Ayan. Ayan, this is it. Pag umuwi ako ng Pilipinas, ito na ipapakita ko. Dahil ako'y magduduwal, mga kamayora. Ayan. Ito, nahawakan na natin, mga kamayora. At talaga namang bago matapos yung buwan ng April, last month, meron na ako nito. At ngayon ko lang na-share kasi sobrang busy si Mayora nyo. Ayan. Talaga namang paano ko ba sasabihin yun? Happy, syempre happy, thankful, grateful, blessed, mga kamayora. Tapos, yung lahat ng paghihirap sa journey na to, may talagang na-fulfill with answered prayers. Ayan, mga kamayora. Sabi ko nga, 'di ba? Lagi kong sinasabi sa vlog ko na when the time is right, the Lord will make it happen. Ayan. Talagang yung Isaiah 60 verse 22, mga kamayora, yun talaga yung tumatak sa akin, mga kamayora, na huwag tayong mangunguna sa plano ni Lord kasi it's a big no. Hindi maganda yung maipaplano. Kailangan kung ano yung kalooban, plano ni Lord, kung ano yung talagang maganda, yun yung ibibigay niya sa'yo, mga kamayora. Sa totoo lang, marami akong pinalano, yung sarili kong plano, pero dun sa lahat ng pinalano kong yun, walang magandang nangyari, mga kamayora. Kaya sabi ko, noong for the past ilan ba? 6 years, kung hindi ako nagkakamali. Kung ano na lang yung will ni Lord, kung ano yung mas nakakabuti, kung ano yung kaloob niya, yun na lang yung susundin ko. Hindi yung plano kong masusunod, kundi yung plano niya, kasi mas maganda pala yung kapalit, mga kamayora. Mas ilalagay ka niya sa tama. Yun yung yun yung naging aral sa akin, mga kamayora, na lahat hindi dapat yung plano mo masusunod. Kailangan, siguro dahil nga nagkaganon, sabi niya, para makinig ka. I-pause muna kita para makinig ka, pakinggan mo ako, sundin mo ako. Eto. At dahil nga doon, maraming nangyari, maraming ano bang tawag nito? Paano ko ba explain?
maraming na-delay. Ayan, yung delays talaga. Maraming na-delay. Pero mas ikinaganda niya, mga kamayor. Hindi ko na namang sinabi, ito lang naman ang sasabihin ko. Ito lang naman, mga kamayora. Talagang, thank you, Spain. And thank you, Lord. Thank you, 2024. Thank you, Spain. Thank you sa lahat. At thank you kay Mayor, kay Mika, sa parents ko, sa family ko back in the Philippines, yung mga kaibigan ko dito sa Spain, sa lahat ng nagdasal, sa lahat ng nag-encourage, at sa isang taong pag-encourage niya sa akin. Sa totoo lang po, delay pa nga to. Dapat noong 2018 pa ako nila sinasabing, sige, mag-apply ka na, mag-exam ka, kaya mo yan. Pero nag-exam ako 2023, last year, mga kamayora. O tingnan niyo yung delay niya. Kung hindi pa ako nakapag-isip-isip. Kasi nga, 'di ba? Yung sa ano ko, wala, hindi ko yan ma-accomplish, hindi ko yan matutupad dahil nga okay na ako dun sa ano, pero may naiwan, kaya nagtry ako. Ayan naman, 'di ba? Sa isang try. Sa isang try, mga kamayora, 'di ba? Sa isang try na exam, mga kamayora, pumasa ako, 'di ba? Yung Tarzan na magsalita, 'di ba? Espanyolang Tarzan nga daw ako. O, tingnan niyo naman, mga kamayora, 'di ba? Basta naiintindihan ka. Hindi naman kailangan fluent. Basta nagkakaintindihan kayo ng kausap nyo. Kasi ba, mag-aral, mag-practice magsalita. Kasi para sa akin, hindi madali yung exam. Kasi hindi naman talaga ako sa Spanish. Nahirapan ako. Kaya nga nag-aral ako, diba? Kasi ayokong masayang yung taon, yung katitik. Kasi marami akong nakakausap. Nakakailang take na sila. Still bumabagsak. Kaya ang lagi kong sinasabi, pag isang take bagsak, mag-aral na. Kasi sayang yung taon, sayang yung buwan na pag-aantay mo, sayang yung bayad. Kaya pagka ganon, magsakripisyo na tayong mag-aral, mga kamayora, para magkaroon tayo ng knowledge, magkaroon tayo ng confidence lalo. Kasi pag nandun ka na sa school, sigurado, mga kamayora, kahit sabihin nilang paano ka nakapasa? Hindi ka naman marunong magsalita. Excuse me po. Yun po yung na-experience ko, mga kamayora. Yun po yung mga naririnig ko na kasi may nagtanong, paano ka nakapasa? Sabi ko, isang exam lang. Naipasa ko, pero nag-aral kasi ako. Kaya yun yung advice ko sa kanya, na yun sa mga nakakausap ko. Kasi nakailang take na nga daw sila, bagsak pa rin. Sabi ko, mag-aral. Kasi since nag-invest ka na rin lang naman, magbabayad ka na rin lang naman, mag-aral ka na lang para hindi sayang ang pera, mga kamayora. Hindi sayang ang time, hindi sayang yung effort mo. At syempre, pag na-heartbreak ka nang pumagsak ka, ibang yun eh. Ibang yun sa yung hindi mo mababalidate sa sarili mo na nag-aral naman ako bakit bumagsak ako, nagbasa-basa naman ako bakit bumagsak ako, para mabalidate mo yung ma-acknowledge mo kung bakit ka bumagsak. Maiko-compare mo yun eh, yung nag-exam ka na siguro nag-aral ka, maiko-compare mo po yun. Maniwala ka sa akin dun sa mga nag-exam na bumagsak, tapos yung mag-i-exam na makakapasa kasi nag-aral. Kasi ako, hindi ko ma-acknowledge, mga kamayora, kasi isang exam ko po is pasado. Naksang yabang ko dun sa moment. Joke lang. Ang yabang ko dun sa moment na hindi ko kasi may explain, mga kamayora, kasi hindi po ako bumagsak eh. Isang exam ko
Ano ba yan? Hati yung buhok ko. Isang exam ko mga kamayora, pasado ko eh. Both CCSE at saka yung Deliados. Yung Deliados po ang mahirap. Kaya, hindi ko may acknowledge yung, yung difference. Kasi, hindi po ako bumagsak nung una. Hindi ko ma-acknowledge kaya hindi ko rin, ang simpleng explanation ko na lang, kung ako kasi may nakausap nga ako, yun din naman ang sabi niya, siguro nga, naiintindihan ko yung tanong niya, hindi ko kayang explain, o kaya, hindi ko naiintindihan yung tanong niya, kaya hindi ko ma-explain. Yun na lang yung iniisip kong reason mga kamayora, pero, syempre nga wala ako dun sa scenario na yun, dun sa moment na ay bakit ako bumagsak, bakit ako hindi ko mai-explain kasi sabi ko nga isang take ko po ng exam ako po pumasa. Kaya yun po yung difference ng nag-aral at siguro yung talagang matatalino na yung talagang matatalino na nakakaano yung self-study. Meron din naman pong ganun na pumapasa na ako nga kulang sa ganun, kulang ako sa confidence na i-encourage ko yung sarili ko na kaya kong pumasa kahit anong mangyari. Hindi po kasi ganun yung mentalidad ko noon. Kaya sabi ko para hindi na masayang lahat-lahat, mag-aral na lang ako. Para hindi sayang yung effort mo, hindi sayang yung time, mag-aral na lang ako. Ayun, at dahil nga nag-aral ako, naipasa ko mga kamayora. Ayan mga kamayora, ang dami kong sinabi, baka mabash na ako ng mga nag-exam dito at yung mga hindi nag-aral. Yun po, ko lang ang ko lang naman po, tabi-tabi po. Yun po aking sariling explanation, sariling experience ko, obserbasyon ko dun sa mga nakakausap ko, na mga nag-failed at lagi kong pinapayo, try lang po, tapos mag-aral para hindi na masayang yung panahon nila kasi ang tagal na raw nilang nag-e-exam, bumabagsak pa rin. Yun po yung experience ko sa mga nakausap ko kasi wala pa naman akong nakausap na nag-self-study tapos nakapasa sila. Wala pa po ako nakausap na mga ganun. Kumbaga, dahil nga raw matagal na sila dito sa Spain, nakakasalita na sila, nag-try silang mag-exam pero nag-failed pa rin. Ayun. Marami po akong nakausap na ganun yung experience nila. Kaya sabi nga lang sa akin, paano ka nakapasa? Hindi ka naman nakakasalita. Diba? Nakakatuwa kasi. Sabi ko, ouch. Joke. Hindi naman. Sabi ko na lang, kayo ba ang nagpa-exam? Charis. Joke lang. Joke lang mga kamayora. Pero may ganyan nagtanong sa akin na kasi nga magsalita ako, utal-utal. Sabi nga ni Mayor, ba't ganyan ka magsalita? Utal-utal pa rin. Parang yung sa vlog ko, panoorin niyo ibang vlog ko. Hindi ako makapagsalita. Hindi ako, yung may moment kasi mga kamayora na mabilis magsalita kasi ang mga lokal dito. Naintindihan mo ba? Kahit hindi mo na lang pero sabi, ano nga daw yun? Yung confidence mo na lang yung anuhan mo. Pero ngayon, kahit magsalita ng mabilis, sasabihin ko, despacito, por favor, no entiendo, para magsasalita, magkakaintindihan na kayo. Ayan mga kamayora, dami ko nang sinabi para sa vlog na to. Pero, ayan mga kamayora, I'm happy with this. Talaga namang ito yung marami din akong niluha dito, hindi dahil sa exam. dahil naman sa sita, dahil sa mga appointment kasi ang hirap kumuha ng appointment. Ayan mga kamayora. See you again on my next vlog mga kamayora. At ito na yung last kong vlog dito sa aking Spanish citizenship edition. Ang huling journey. Ayan mga kamayora. Thank you so much mga kamayora. I love you all. Babu.